Well, well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan. Kuya Clerby po. Ngayon ang pag-uusapan natin, it's about elements. Mga elemento na meron dito sa physical world. At ang bawat elemento ay napakahalaga. Kapag nawala ang isa nito, hindi magiging maayos ang ating physical world. Ano-ano ba itong mga elementong ito? At bakit napakahalaga nito? Tandaan nyo, sa bawat elemento na aking sasabihin, napakaraming bagay na mayroon dito. Iba-ibang buhay, iba-ibang bagay na mayroon sa physical world. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang 7 napakahalagang elemento ng physical world. Magsimula tayo sa unang elemento. Ang elementong ito, yung first element, ay sakop nito ang lahat ng gases. Minor gas, medium gas, ultra gases, at kung ano-ano pang mga gas. Oxygen, hydrogen, carbon, basta gas. At ito'y napakahalaga. Dahil kapag nawala ang mga gas na ito, malamang wala kang makikitang bagay na may buhay tulad ng halaman at tao. Para bang sa buwan o kaya doon sa planetang Mars na puro bato ang makikita. Kasi kulang doon. Meron naman doong gases pero kulang. Wala doon yung mga elementong nararapat o mga gases na nararapat para mabuo ang nasabing elemento. Tayo, ang tao, ang mga hayop, ay hindi mabubuhay kung walang oxygen. Kailangan natin to. Habang ang mga halaman naman, kailangan naman nila ang carbon monoxide, carbon dioxide, dahil yan ang hinihinga nila. Kung tayo humihinga ng oxygen, at ang hinihinga natin ay oxygen, at ang tinatapon naman natin ng hininga ay yung carbon monoxide o carbon dioxide. Itong gases na ito naman ang hinihinga ng mga halaman, ng mga plants na mayroon sa ating planeta. At ang kagandahan nito, ang binubuga naman ng halaman sa ating atmosphere ay yung oxygen. Kaya give and take Yun namang mga naninirahan sa tubig
iba rin ang kanilang kailangang gases. Kagaya sa tubig, kailangan nila ng hydrogen gas. Dahil kung walang hydrogen gas, wala yung tubig. Siyempre may oxygen din dyan. Kailangan din nila yan. Yun din ang hinihinga nila. Kaya, napakahalaga nitong gas. Itong first element. Dahil hindi mabubuhay ang anuman kung wala nito. Ano naman ang ikalawang elemento? Ang ikalawang elemento ay yung tinatawag na tubig. O tinatawag na karagatan. Ilog. Sapa. Lake. At marami pang iba na kinaroroonan ng tubig. Alam niyo ba na napakahalaga nito? Dahil kung wala ang ganitong tubig o mga chemical na nagaan yung tubig, malamang wala na ring tao, wala ng mga halaman, wala ng mga isda. Kasi yung tubig ay napakahalaga sa katawan ng isang tao, isang hayop o ng halaman. Dahil kapag wala nito, wala na. Walang mabubuhay na anuman na mga hayop, siyempre lalo tao at mga halaman. So parang Mars din ano. Ganun din ang mangyayari sa mundo kapag walang tubig. Napakahalaga ng bagay nito. Yung bang tubig yan liquid. Mga bagay na liquid. Yan ay mga bunga ng pagsasama-sama ng mga chemical. At nagkakaroon ng mga liquid na bagay. Kagaya ng ng tubig. Yung ano ba ang formula ng tubig? Diba? H2O. Ibig sabihin, hydrogen saka oxygen. Diba? Yung dalawang gases na yan, kapag nagsama, ay nagiging liquid. At yung sinatawag na tubig na ating iniinom. At marami pang nagiging liquid pag pinagsalo-salo ang mga chemical, ang mga gases. Kaya nga, napakahalaga ng elemento. Dito, sa elementong ito, talagang kasama nito ang gas at mga chemical. Dahil kapag wala nito, walang mabubuong liquid na chemical. Hindi mabubuo ang tubig. Kaya pag kailangan magsama itong dalawa na ito. O tatlo. Minsan 4 pa nga. Para makabuo ng isang chemical na liquid. At pagka wala ito, lalawa ang tubig, ala talaga ang mundo.
magiging parang buwan. Kasi walang tubig dun eh. O sa Mars. O kaya sa Venus, walang tubig kasi dun. Kaya, para silang disyerto. Kaya nga doon sa disyerto natin, di ba? Walang tubig. Kaya ganun ang itsura. Pero sa disyerto natin, merong gas. May hangin. Doon sa kanila, meron konting-konti lang. Ngayon, dumako tayo dun sa ikatlong elemento o the third element. Ito, dito, composed naman ito ng gases at element. Subalit, ito yung ano ang napoproduce nito. Kagaya ng apoy at kung ano-ano pa. Kasama this time ang energy. Kung wala namang energy, walang friction, and magkakaroon ba ng apoy? Magkakaroon ba ng kidlat? Uulan kaya? Yan ang ito yung third element na napakahalaga din. Dahil kapag wala yung mga bagay na yan, yung mga gases, yung mga energy na kailangan dito sa third element, talaga walang apoy, walang kidlat, wala kang usok na lalabas eh. Dahil kailangan masunog ang isang bagay para magkaroon ng usok. Di ba? Kaya nga pare, kahit nga lang yung tubig eh, kailangan ibilad muna doon sa araw para mag-evaporate at maging usok at maging ulan. Yan. Yan ang naipuproduce ng mga elementong ito. Itong element 3, yan ang kabuuan. At kapag wala nito, naku, nalinti ka na. Palagay nyo, may mabubuhay na mga puno, halaman, abay wala. Bakit? Walang uulan, hindi uulan. Oh. Walang apoy, walang init, walang electric. Lalo na ngayon, pagkainit-init ng panahon. Paano na yon? Kung walang enerhiya ng may kinalaman sa apoy, sa kidlat. Diba? Napakalaga nito. Ito yung tatlong elemento o the third element sa physical world. Kasi sa kanila, iba kasi sa science, kasi iba yung mga elementong sinasabi nila eh. Pero sa spiritual na kaalaman, ito talaga yon. Ito yung mga elemento. Kaya nga sabi, may mapapanood siya, earth, wind, fire, water, yun ang mga elemento. Tanyo na? Doon pa man, nasa libro na yan. Kaya, noon pa, ginagamit na yan. Subalit dahil sa makabagong panahon, feel na bago. Kasi, ang tao kasi ngayon, kapag kami na-discover, gusto ipangalan sa kanya. Kaya nabago yung mga yon. Diba? Gusto ipangalan sa isang tagay, ganon ngayon. Ganon ang mga scientifico. Nakakita ng bagong star, lalagyan ng pangalan. Dati ang pangalan ng star na yun, ganon. Na hindi pa lamang na lubusan na didiskubre. Ngayon na-discover na maigi, kaya tinawag niya ng ganong pangalan. Yan ang merong sa ikatlong elemento. Ngayon dadaloy tayo o dadako tayo dun sa ika-4 na elemento. Sabi nga elemental. Kumbaga sa spiritual. Yan ang mga elemental. Pero hindi naman talaga elemental yun. Bueno,
Ang ikaapat na elemento, dito na yung may mga enerhiya na bumubuo ng hangin o yung wind. Yan. Yung gas na gagawa nitong hangin. Kaya nagkakaroon ng bagyo. Nakakapagdulot sila ng mga iba-ibang bagay na kalamidad sa ating daigdig. At syempre, kung wala nitong mga elementong ito, itong ilang fourth element, palagay nyo kaya may mahihinga tayo. Hangin? Siyempre wala. Posible walang hangin. Wala. Hindi man lamang umaandar yung hangin. O stationary. Paano na yun? Di ba? Kaya medyo napakahalaga rin talaga. Wala nga talaga itatapon dito Lahat napakahalaga. Kaya nga ginawang pa nila ito nung una pa na yung mga earth, wind, fire. Di ba? Ginawa nila mga kung ano-ano mga powers yan. Pero totoo yan elemento ng kalikasan, ng nature. Na different from what the science now being studied. Masyadong malayo. Pero malapit pa rin. Yun ang gusto nilang ipaalam. Di pwede pa rin naman yan. Yun ang makabagong kaalaman Ngayon nasa ikaapat na elemento na tayo, no? Humako naman tayo dun sa ikalima. Naku, ano ba yung ikalima na yan? Yan. Ang ikalima ay yung plant, animals. Yun. Ang ikalimang elemento. Tayo yun. Tayo yung ikalimang elemento na vulnerable sa lahat ng bagay. Super weak na elemento. Madaling maglaho, madaling mawala. Hindi kagaya ng mga elementong binanggit ko na, kahit tumagal pa ng 1,000 taon, hindi pa rin mawawala. Hindi kagaya ng ang elemento natin na composed of almost 60% ng tubig o galing sa water at iba pang elemento na pinagsama-sama at naging flesh, naging plant. At kung wala ito, wala tayo, hindi tayo mabubuhay. Tayo nasa ikalima. Pero kung ang tao'y mawawala at mawawala rin ang halaman, ano sa palagay niyo mangyayari sa planeta? Abay, katulad din ng buwan. Walang kabuhay-buhay. Di ba? Katulad ng Mars, walang kabuhay-buhay. Puro bato. Katulad ng Venus, alang kabuhay-buhay, wala kasing buhay. There is no life. Walang tao, walang hayop, walang halaman, walang mga insekto, virus, o ano pa man na malabubuhay. Kasi nga, sa kakulangan nila sa mga elemento. Kaya hindi mailabas yung ikalimang elemento, tayo nga. Tayo ay nabibilang dun sa ikalimang elemento. Oh. Handaan nyo, nasa ikalimang elemento tayo. Bueno, ano naman yung ika-anim na elemento? Wow. Sabi nung kaibigan kong scientist, totoo ba yung sinasabi mo? Sabi ko, totoo naman ako. Kung iyong pag-iisipang maigi at pag-aaral mabuti. Pero sa science, medyo, nandun na rin naman. Oo.
O ano ba meron dyan sa ika-anim na elemento? Ayan, dyan. Dyan mo matatagpuan yung mga lahat ng klaseng enerhiya. Lahat ng klaseng wave. Lahat ng klaseng frequency. Lahat andun. At ang vibration dito sa elementong ito, napakabilis. Mas mabilis pa dun sa unang elemento. Kasi ito, usually hindi nakikita talaga ito eh. Itong ika-anim na elemento eh. Pambihirang makita ito. So ba, makikita mo yung radio wave o yung wave ng cellphone mo, telephone wave, wala ka makita. Yung electricity pwede pa kasi dumadaan sa ano, pero kung makikita mo na pag nag-spark, di ba? Ito yung elemento ng puro enerhiya. Lahat-lahat andyan. Kaya, kung wala itong mga elementong ito, wala tayong signal sa cellphone. At hindi ako makakapag-video kasi walang signal. Hindi ako makakagamit ng wifi. Walang internet. Hindi rin ako makakagamit ng cellphone dahil alang kuryente. Diba? Naunawaan nyo? Ito yung elementong narito ang mga iba-ibang uri ng energy. Wave. Andito lang dyan sa elementong yan. At sabi nga, pag nawala ito, nako, patay. Lalo na ngayong makabagong panahon. Kailangan natin ito. Siguro noon, hindi pa masyado wala naman cellphone noon. Wala naman tumatawag, wala naman nanonood ng TV. Wala pang ilaw, ang ilaw nung sulu. Hindi pa masyadong kailangan. Pero ngayon, kailangan nito. Kasi ito na yung ating panahon. Ngayon dumako tayo doon sa huli, yung sa ikapitong elemento. Ano nang meron dyan sa ikapitong elemento? Itong ikapitong elemento, ito ang binubuo ng lahat ng elemento. Kung saan ang ikapito ay naroon lahat ang mga nasabi kong elemento. At yan ang ating daigdig. Kasi kumpleto yang ating daigdig ng pitong elementong kailangan upang maging maayos ang isang planeta, ang ating physical world. Kung wala nito, plain ala. At hindi lang naman talaga tayo ang mayroong ganito. Halos sa buong universe, billion ding planeta ang merong ganito na kumpleto o may 7 element. Kaya lang hindi natin alam kasi napakalalayo kasi ng mga planeta eh. Yung mga advanced pa lamang na mga nilalang o creation, yung pa lamang ang nakakapasyal ng madali sa mga kalapit planeta. Kalapit pa lang ha. Pero yung mga na-invento na yung mga tinatawag na wormhook, yung transmission, yun, madali na nilang mararating. Kung nasa isang solar system sila, gusto nila makarating sa ating solar system, may pipindot sila yung tinatawag na transmission o yung wormhook. Bagay, hindi ko pa rin alam ito yung sinabi lang din sa akin ng isang tao na
medyo kakaiba at tungkol dito. Ito medyo madali naman, malapit na rin mangyari yan. Taon na lang din ang bibilang at madidiscover na yan ng tao. Na, kumari, nandito sa Earth, gusto natin makarating sa buwan, isang pindot lang, ando ka na sa buwan. O kumari, ikaw, halimbawa, ang tinatawag nila yung transportation na gumagamit sa sasakyan, no? Ito hindi na magta-transport ka na ng pamamagitan lamang ng enerhiya. Wari, andito ka sa Quezon City o nasa Maynila ka, gusto mong pumunta wari sa Makati, pupunta ka lang sa isang lugar doon na kung tatawa sabihin natin bus terminal. Pupunta ka wari halimbawa doon. Kasi ang tawag doon sa bus terminal. O punta ka sa isang terminal na meron ito, pagbabayad ka ng ticket at pagbubukas mo, papasok ka doon. Paglabas mo, ando ka na sa kabila. Nasa Pasay ka na, o nasa Pasig ka na, o nasa Makati ka na. Ganun ang sinasabi ko. And it will happen, malapit na yan na mangyari. At madidiscover na rin ang tao. Kaya, kung mangyayari ito, seconds lang andun tayo sa buwan. Maring gusto nating mamili sa buwan, maraming mall doon someday, di ba mamimili tayo doon? Ganon kalupit ang pagdating ng matinding teknolohiya sa ating mundo sa darating na panahon. At napakabilis yan hindi mabagal yan. Kasi ang evolution ng technology ay mabilis, hindi mabagal. Once na madiscover ang isang technology, papadevelop, mabilis ang development yan. Kaya ang mga bagay-bagay ay mabilis na matutuklasan, maimbento, magagawa. O yan nga, meron pang katulong ng tao, yung AI, lalo mapapabilis. Parang problem ibibigay sa AI. Bahala AI mag-solve. Ganun ang mangyayari. So, pagka nasolve ng AI, gagawin naman yan, isusolve nila, at gagawin nilang kapakipakinabang sa ating mundo. Ganun. Yung mga AI, gagawin nila kung anong nararapat dyan. Yung mga kung ano-ano. Maski ang tao. Kasi tao tayo ang totoo, matalino yung mga pero mas matalino siyempre ang tao. Kasi ang tao ay kumpleto. Merong mind, spirit, emotion. Ang AI, mind lang yan Samantalang sa atin may spirit, mind, emotion, at meron pang body. Kaya medyo kaiba talaga. Ayan yung fifth element, yan ang kaya nabuo yan sa fifth element yung mga tao. Na pinagsama-samang mga elemento hanggang naging tao. Sama-samang elemento, sama-samang enerhiya na inilagay sa atin. Samantawang intellectual. Yan, ganun. Yan ang ikapitong elemento kung saan ay napakataas na para nang to be considered a God. Pero hindi naman. Kumbaga 1% ng God. Kasi siyempre, grabe, ang dami magagawa Pero 1% pa lang yan. Malayo pa. Pero, may 1% ka. Maganda na rin. Yan ang 7 elemento. Ang kabuuan ng lahat, yung ikapito. Tayo naman yung ikabuuan na ng ikalima, tayong tao. Na pinagsama-samang mga elemento dun sa 1, 2, 3, and 4 ay naging tao. Ito naman, pinagsama-samang 6 na elemento. At ang nangyari, yun nga. Itong ating daigdig. Itong ating physical world na meron lahat
kumpleto. Sa ibang planeta, wala. Tayo lang meron. We are very, very lucky to have this word. Pero wala sila nito. Siguro meron doon sa iba. Pero malayo, di ba natin alam, hindi pa na. Someday, baka makarating din tayo doon. But it will take time. But actually, there will be time that the time can be controlled by man. For example, pupunta siya doon sa isang planeta ang mga billion ang layo, light years ang layo sa atin. So it will take 3 million years bago marating kahit pag gumamit ng mga makabagong technology. Patitigilin niya ang time. Papasok ang tao sa isang time na ano nito yung tawag doon, nakalimutan ko na pero dapat malaman nyo para may idea kayo papasok doon sa isang parang baluti na bilog, papasok doon tapos doon patutulugin at magigising lamang after 2 million years. Ganun. Napigil ang time ng tao. Huwag nyo. Ganoon someday ang buhay ng mga tao. Iba. Masyadong magiging advance. Yan ay kung hindi magkakagulo. Pero hindi na. Kasi alam na ng tao. Yung nangyari nung mga unang mga tao na ninirahan sa daigdig na pinatay nila kanilang mga lahi. Naubos sila at ngayon wala na sila. Bagong tao na ngayon ito. Alam na rin ng tao kung ano mga nangyari sa kanila. Dahil nag-iwan din sila ng mga aklat, libro, kung ano-ano. Para malaman kung anong nangyari talaga sa kanila. At hindi lang yan, marami pang mga nilalang noon na nawala din dahil sa kanilang kasuprangan, katakawan, kasakitan sa material. Ang gusto kasi kanila lahat. Pero ngayon, hindi na ang tao, nag-iisip na. Kukunin mo yan Mari, isang pamilya, akin ka, kung dahil papakainin. Imbis na hindi ka magtatrabaho ka tuloy. Ganun. Mari ikaw bansang Russia, sasakupin ko yung China. Naku, laki ng China. At papakainin mo yun. Sus Maria Joseph, hirap pa ng parusa naman yung ibinigay nila sa sarili. Hindi nila gagawin yun. Ba't nila sasakupin yan? Kahit nga lang yung pinakamaliit na bansa, hindi nila sasakupin. Bakit? Ang dami ng populasyon. Parusa lang sa kanila yun, papakainin nila yun. Bibigyan nila ng magandang buhay ang mga tao doon. Sabihin natin, gagawin pa nila, pero papakainin pa rin nila. Pag-aaralin pa rin nila. Bibigyan pa rin nila ng magandang buhay. Useless, hindi na ngayon napag-isip-isip na ng mga yan na bakit pa. Ang gusto mo iba So tayo sa Pilipinas, masakop na lang tayo doon sa mas maunlad na bansa. Bakit? Dahil unlad din tayo. Ganun. Ikaw naman ba maunlad na ba? Sasakupin kita. Neck mo. Gagamitin lang kita. Pero hindi kita sasakupin. Bahala ka sa buhay mo. Parami pa akong palalamunin sa iyo, sabi ng mataas na bansa. Ganun ang mangyayari. Kaya, medyo ang kaguluhan ganyan lang yan. Payabangan. Pero wala yan. Hindi kagaya na talagang bago pa dumating yung mga panahon na matalino na tao, matatalino na nga, sila Hitler Kailan lang ba yan? Gusto sakupin ng mundo. Napalaan niya.
Nangangalahati pa lang siya, nangalug na siya. Bakit? Eh, wala nang supply. Wala nang tao. Eh, nangamatay na sa dami. Bigigirahin mo ba bawat bansa? Eh, ang dami Oo, matatalo mo, pero on the long run, parusa yun. Bakit? Una, wala ka ng tao. O konti na lang. Wala ka ng supply. Naubos mo na lahat. Paano na? Kaya mahirap. Kaya ano nangyari? Hindi pa na, 1/4 pa lang nga lang yata. Nawindang na si Hitler. Oh. Eh siyempre, kahit pa paano, yung mga ibang bansa, lalaban yan. Kaya lang naman bang tatanga-tanga yan, siyempre. Eh pare-pareho lang namang tao yan. Lalaban yan, siyempre. Kaya, imbis na masakop mo, kagad, hindi kasi nga, mag-uubos ka na muna ng katakot-takot na buhay. Mag-uubos ka ng napakaraming mga supply bago mo masakop yan. Eh bakit mo naman? Pagkatapos nun, bakit pa nun? Babayaran mo sila kasi sinira mo. At hindi lang yun, nasakop mo, abay papakainin mo, bubuhayin mo, papangatin mo yung bansa. Sabi nga, wow, what a mess. Ganyan. That will happen and also, alam na ng tao yan, hindi na nila gagawin. Ngayon sabi naman, atomic bomb, na magpapaputok. Wow! Takot lang nila. Alam na kasi nila, na oras na pumutok yan, wala na, ano pa yung pagkakabida nila. Oh, ang tao pa naman, gusto naman siya bida lagi. Gusto sikat. Saan pa sila sisikat? Wala na nga hanga sa kanila, wala na, ubos na. Pati kapwa nila, durog na rin. Dahil kung pasasabog yung mga bomba na yan. Ano pa? Ay, ba't ka gagawin yan? Ano tanga? Hindi na ganun ang tao. Unlad na rin ng kanilang spiritual na evolution. Kagaya nyo. Oh. Kayo ba, pagka may kaaway kayo, susugurin yung bahay. Ngayon, may lalakang baril, kumari. Hindi mo pa rin gagawin eh. Paano kung may baril din yun? Ganun na kasi nag-iisip na ng tao. Nag-iisip ng tao ng mga bagay-bagay na maaaring mangyari. Kaya maniwala dyan sa mga gera-gera na yan. May gera naman talaga eh. Kasi meron mga mayayabang na bansa na ayaw magpatalo. Minsan may kinalaman sa reliyon. Ang gusto niya, reliyon niya, magaling ang Diyos niya. Gano'n. Sila yung mga anak ng Diyos lamang at yung iba'y mga ampun. Ampun lamang ng Diyos. Grabe. Kaya hanggang hindi nawawala yung pagkatimawa ng tao sa kanilang mga desire. Kasi nagpaghahangad dyan. Kanilang paghahangad na wala namang pupuntahan. Ang ganda na nga ng bayan nila eh. Napakaulad na nga kahit paano. Ang sarap ng kinakain, sarap ng buhay. Hindi masyado mabigat ang trabaho. Manggigera pa, dako. Napaka-engot mo naman bansa. Pag-isipan nyo kayong mga bansa. Napaka-laki-laking engot nyo kung gagawin nyo yan. Kumbaga sana, maganda na yung buhay mo. Kumakain kayo ng 3 beses ang araw at napag-aaral mo yung mga anak mo. Tapos makikipag-away kasi sa kapitbahay mo na hindi man lamang mapag-aral yung kanilang mga anak. Tapos siyempre kayo may baril. Napatay mo, paano ka na? Di kulong ka. Yung napakaganda na ng buhay mo. Mag-isip-isip. Isip-isip lang. Ganyan. Kasi tayo, minsan yung kayabangan na nauuna namura lang galit na. Akala mo siya, hindi nagmumura. Nasabihan lang siya ng ganun. Akala mo siya, hindi siya sasabi ng ganun. Baka masahol pa nga mas matindi pa mga maliit.
Yan ang tao kasi. Kita nyo na, walang kasalanan si Jesus. May ginawa ng kasalanan, katakot-takot. Ay, ang ginawa, hanggang dinikdik pa sa hindi naman kasalanan, ay ayon. Nahatulan ng kamatayan. Si Buddha, may papakabait ni Buddha eh. Akalain mo bang lasunin? Ay, naku. Oh, yung mga sikat na mga tao, yung mga dakila, ganun ang pinagkagagawa sa kanila eh. Lalo na sa mga kaharian noon, Sus Mario Joseph, kapag magaling ka, patay ka. Kainggitan ka. Gusto nila ganun din sila. Kahit sarili nilang dugo, sarili nilang anak. Ay yung mag-aanak pa nga, mag-aaway-away para siyang maging hari. Ganun kalupit ang pag-aangat. Yung desire. Ang masakit niya, kasali sa nature yan. Kasali sa buhay ng tao. Kasi nung maglakbay ang espiritu na nadampot yan, katakot-takot ang desire, katakot-takot na emotion sa physical world, sa word of desire, sa word of emotion. Kaya ano nangyari? Dumaan pa kasi dun eh. Dapat dun na lang sa word of thought eh. Kaya nga lang, para tayong AI. Puro talino lang. Pag doon lang nadaan. Pag sa mundo, walang emotion na. Parang AI. Danay naunawaan niya sinasabi ko, nakakatawa rin, pero puro totoo naman sinasabi ko. Kaya pag-isip-isipan niyo rin maigi yan. At kung gusto niyo pang makaalam ng marami doon sa mga sinasabi ko, balikan niyo yung mga nakaraan kong mga issue. At doon marami kayo matututunan. Yan. Kaya, paano kung wala na siya? Wala nang hangin. Paano kayo kung tapos na rin tayo? Paano kung wala ng tubig? Tayo, wala na rin tayo. Diba? O, paano kung wala ng mga enerhiya? Paktay. Wala ng cellphone. Hindi na ako makakapag-ML. Ganon. Yun kaya magiging malungkot ang kasasapitan ng daigdig kapag gano'n. Kung mawala lahat ng mga yan. Kaya kailangan andyan. Ano dapat yan? Mahalin natin. Kasi kailangan yan na bawat isa. Kailangan mahalin natin ang mga lahat ng bagay kung bakit tayo naging tao. Hindi ba dyan tayo galing? Diyan sa chemical, sa gas, at kung ano-ano ba. Diyan lahat galing yan. Dahil tayo naging tao. At yan, pangalagaan natin. Dahil kung wala yan, wala nang halaman, paano na? Wala na oxygen. Wala nang tubig na pa. Naku, hindi ka na makakatikim ng inihaw na bangus. Inihaw na tilapia. Wala na. Wala nang titira ng isda. Di ba? Ganun wala yung mga hayop na ko. Lalo na. Wala na. Hindi ka na makatikim na lechon. Wala na. Wala na sisig. Di ba? Well, I hope you have learned something this time. At sana i-promote na tayo ng todo ng YouTube kasi napakalaga kasi nito eh. Huwag nang kung bakit ano pa ba ginagawa nila, pinipigil nila. Kahit di man nila ako bayaran kung gusto ko lang malaman ng tao ang mga bagay nito. Paano kasi? Bago nila malaman, matagal pa. Kaya nga, dito ko nilagay sa YouTube ito. Hindi, wala akong nilagay. Kasi gusto ko ito YouTube ito ang makakapagsabi ng mga bagay na aking sinabi sa hinaharap. Kaso, parang pinipigilan. Ayaw. Gumagawa nga lang ako ng anong paraan para
Para lang mapanood ito. Aking mga sinasabi. O, isipin mo, ang layo umangat ng aking subscriber. Ewan ko. Siguro, sa Pilipinas lahat na nanonood eh. O hindi pinapanood. O hindi nilalagay. Ganun lang naman yun. Ewan ko, hindi ko naman alam. Bueno, hanggang sa susunod. Next time, mas mahalaga pa pag-uusapan natin. Talaga namang marami kayo itatanong. Eh, yun nga dapat nga magtanong kayo eh. Eh, ang tataka nga ako eh. Daldal ako ng daldal tungkol dito sa mga bagay na kasi ay wala man lamang nagtatanong. Eh, siguro walang nanonood. Ngayon, pag kayo nanood, eh, matanda na kayo. Ano pa mapapala nyo? It's too late. Bueno, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Maraming salamat sa mga nanood. At doon sa mga manonood, wala na si YouTube. Sana. Well, hanggang sa muli.